natapos na po yung 8 araw ng filing at ano ba ang masasabi ninyo sa mga personalidad na naghahangad ng posisyon sa susunod na eleksyon? Well, interesting po itong ano 'no, itong file ng Certificate of Candidacy ang para sa darating na 2025 midterm elections kasi samut-sari yung mga personalidad na mga naghahain ng kanilang COCs ano. Nariyan ang mga yung mga showbiz celebrities, nandiyan rin ang mga social media personalities, nandiyan yung mga usual na mga re-electionists, returnees. At saka yung mga hindi natin inaasahan ano, halimbawa yung mga iniimbestigahan o kaya nakulong na, nariyan din ano. So, kumbaga man it's a mixture of interesting political personalities who are all vying for positions in the upcoming 2025 elections. Kumbaga po, mga lumang pangalan, mga parte na ng political dynasty o yung mga kapit-tuko lang talaga sa posisyon. Tama po ba? Well, oo, hindi mo mawawala 'yun ano, kasi parang ano na, staple 'no, parte na 'yan ng ating ano, political landscape. Actually, speaking of political dynasties, I think for the longest time, sila po yung nagdodomina sa ating ano, sa ating mga election, sa political landscape at even sa pamamahala ano. So, ah, kumbaga man, siguro ang katanungan niyo bakit ba paulit-ulit natin ano 'no, alam na nga natin mga dinastiya mga 'yan, pero bakit paulit-ulit natin silang inihahalal? Marami na rin ho kasi mga pag-aaral na sinasabi na ang mga dynasties na nakaupo, hindi ho nakakatulong sa pag-unlad ng iba't ibang lokalidad sa ating bansa. Gano'n na rin ho sa ating ano 'no, sa kabuuan ng ating bansa. So, kaya po ano, kumbaga man ang tingin sa kanila ay anti-development. Okay, speaking of dynasties po, napag-usapan natin yung mga Duterte. Si dating Pangulong Duterte ay susubukan uling maging mayor ng Davao City. Ito po ba ay wise move sa bahagi niya? Actually, I think may development po kanina 'no, na si dating presidente Rodrigo Duterte ay binago yung kanyang ano, yung kanyang inihain kahapon, na pagkandidatura bilang mayor ng Davao City. Kung di ako nagkakamali sa aking pagkakabasa ng balita, parang nagbago ang kanyang isip at ginawa niyang tatakbo na siya bilang senador ng ating bansa. So interesting po 'yon in the sense na magkakaroon ng face-off sa Senado, yung dalawang malalaking, pinakamakapangyarihan na dynasty sa ating bansa. Nandiyan po yung Marcos family at yung kanilang mga kalyado at nandiyan po ang Duterte family at kanilang mga kalyado. So susubukan tingin ko po tatangkain ng, pamilya Duterte na, higitan o kaya, pantayan yung dami ng mga kalyado ng ating pangulo sa Senado. Kumbaga ito po ay pag-consolidate ng forces ng sinasabing grupo ng mga Duterte. Pero Mr. Coronacion, sa mga nakita mong nag-file ng COC, may mga pwede ka bang pangalanan na sa tingin mo deserving ng boto ng bayan, or how about yung wag na lang pag-aksayahan ng panahon? Well, sa ano po 'no, 'wag na lang pag-aksayahan ng panahon siyempre, tingin ko, yung mga ano, yung may mga nililitis na ng ating ano 'no, ng ating, batas, yung may mga ongoing investigation. Kasi kung sakali mang manalo ang mga 'yan, alam alam niyo na po siguro yung tinutukoy ko, yung may kaso doon sa Davao. Kung sakali man, manalo ang mga 'yan at makukulong naman, I think mahirapan silang gampanan ng kanilang tungkulin, bilang sabihin natin senador o kaya mayor, kasi nga may mga ongoing cases sila at posibleng makulong sila 'no, kung sakaling mapatunayan na totoo yung mga paratang sa kanila. So, mahirap po 'no, nakita natin sa kaso ni, former Senator, Leila de Lima na nahirapan siyang manungkulan, bilang senador nung siya ay nakakulong. So, pag-isipan po mabuti natin, kung maghahalal tayo ng ganyang klaseng mga, kandidato. Tapos do'n naman po sa ano, yung mga dapat nating ilagay sa ating balota, yung dapat nating iboto. Siyempre nariyan po yung mga magagandang track record ano. Tingnan natin kung ano yung mga stand nila, sa iba't ibang issues ano. Kung sakaling, sila ay yung stand nila sa mga issues ay, ayon o akmang-akma sa inyong mga prinsipyo sa buhay, then I think, nararapat lamang sila na iboto 'no. Lalo pa kung halimbawa yung mga criteria na isinet natin,
yung mga criteria ng Senate natin sa paghalal ng mga kandidato ay halimbawa yung may track record sa good governance, walang bahid-dungi sa korupsyon, mapagmahal sa tao, may takot sa Diyos, at yung iba pa hong mga ano, no, halimbawa champion ng demokrasya, champion ng kababaihan, champion ng kabataan. Yan po ang dapat nating ano, no, tingin ko iluklok sa pwesto. Okay. Magandang gabi po. Si Maricar po ito. Punta naman ho tayo sa party list. Ano po ang take nyo sa mga nag-usbungang party list group na napakarami ho? Reflected ho ba ito ng original na intensyon ng Constitution? Magandang gabi po, Ma'am Maricar, ano. Buti po nabanggit niyo yung tungkol sa party list kasi ang original na intensyon ng ating mga ano, no, mga nag-draft ng ating saligang batas 1987 Constitution ay upang mabigyan ng access yung mga marginalized groups na sa isang ordinaryong tawag dito setting ay wala silang access sa ating paggawa ng batas. So tingin ko po yun ang sa ganung paraan dapat doon natin binabase kung sino ba ang dapat mag-qualify sa party list. Kaya nga lang over the years naging komplikado 'yan dahil sa mga interpretasyon, mga rulings ng ating Supreme Court. But I think the essence of party list is to allow those who have no access to power, those who have no access to legislation, so to allow them to give them access to power so that they can fight for their interest and as well as articulate their interest. Okay. So yun po ang nakikita kong intention. Pero sa nasusulputan ngayon parang ano na lang kumbaga man ginawa nilang trivial yung paggagawa ng mga party list. In fact, kung titingnan natin mabuti, yung mga nominees behind these party lists, mga miyembro ng mga political dynasties din. So, dahan-dahang pinapenetrate o pinapasok na ng mga miyembro ng mga political dynasties, yung dapat sana yung nakareserba doon sa mga sektor ng ating lipunan na walang access sa kapangyarihan. Okay. So siguro matutulungan nyo ho ang ating mga botante. So sa tingin nyo, ano po ba ang criteria na talagang dapat i-consider ng botante sa pagpili ng ihahalal? Individual man o yung party list po? Well, dapat kagaya po na sinabi ko kanina, idadagdag ko na lang po sa mga sinabi ko kanina, no. Patungkol sa mga party list, siguraduhin po natin na talaga namang yung kanilang sinasabing advokasya nila, yung kanilang pinaglalaban, ay yung mga tao, yung mga nominees na nandoon ay may track record sa pakipaglaban doon sa ganung klaseng advokasya. Kasi alam naman ho natin na may mga nominees na wala namang parang hindi man lang siya konektado. Halimbawa kung ang pinaglalaban niya ay interes ng mga kababaihan o kaya interes ng mga magsasaka, hindi naman siya magsasaka. O kaya wala naman siyang track record dahil member siya ng dynasty, wala naman siyang track record na pinaglaban niya yung interes ng mga kababaihan. So yun po, kumbaga man, totoo ba siya doon sa sinasabi niya advokasya niya na nire-represent ng kanyang party list? Tingin ko po dapat idagdag natin yan sa pagpili ng ating mga party list. Okay. Pero sa tingin niyo ho ba, exciting pa rin ho ang darating na midterm elections sa 2025? Well, parati naman po exciting ang election sa ating bansa, no? Sobrang saya, parang festive yung atmosphere. Kasi nga, syempre, lumalabas yung mga dyan. In very rare occasions, yung ating mga political leaders ay nakikihalubilo sa mga ordinaryong mamamayan na pagkatapos ng eleksyon, bihira na naman natin makita. So, samantalahin ho natin sa pakipagdaupang palad natin sa kanila, suriin natin mabuti kung nararapat nga ba silang ihalal o yung iba ihalal muli sa iba't ibang pwesto. Okay, maraming salamat po, Dennis Coronacion.